Hanap mo ba ay online loan application na installment? As in, babayaran mo daw ng up to 90 days at kada 15 days ang pagbabayad. At pwede ka daw mag-loan dito ng up to 50,000 pesos. Naku, kung interesado ka sa ganitong klase ng online loan application, panoorin mo itong video na ito. Hello mga ka-London, loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating pag-uusapan at re-review. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Yes, alam kong excited na kayo dahil narinig niyo na itong OLA na i-review natin ngayong araw ay installment at every 15 days ang pagbabayad. 6 na beses kang magbabayad sa loob ng 3 buwan. At ito pa nga ay pwedeng ma-download ng mga Android users dahil available ito sa Google Play Store. Grabe, alam ko sa mga narinig niyo na to, excited na talaga kayong malaman kung anong online loan application itong tinutukoy ko. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating review ngayong araw, madalas ka bang ma-check sa mga online loan application? Naku, dito sa ating channel ay namimigay tayo ng instant GCash giveaway sa masuwerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video, huwag kalimutang mag-comment sa comment section dahil dyan ko pipiliin ang masuwerteng mananalo. Nagkakaroon ka ng idea sa mga online loan application and at the same time, may chance ka pang manalo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-like na ang ating video at mag-comment na sa comment section. Panahon na naman ng tag-ulan, kasabay pa ang pasukan, kaya siguradong marami sa atin ang nagigipit. Kaya naman, kung ikaw ay naghahanap ng legit na online loan application, tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least kung hindi man legit ang isang online loan application, ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-a-apply. Marami nang naloko ang mga online loan application na yan, kaya naman, huwag mong hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya naman, pag-isipan muna nating maigi bago tayo mag-download at mag-try ng mga online loan application, lalo na ngayon na lahat na sa contacts natin ay na-access talaga nila. And dito pa nga, ang good news pa is, approve ako dito sa application na to. And kung magkano, is syempre, yun ang aalamin natin. And sa ganda nga na ipinapakita nitong online loan application na to sa kanyang ads, mukhang lahat ng hinahanap natin ay check. Ano nga ba yung mga hinahanap natin para masabi natin na legit ang isang online loan application? Una, yung credit limit na ibinibigay. Makatotohanan ba yung ipinapakita niya sa kanyang ads? Pangalawa, syempre, yung interest o yung mababawas dun sa loan amount na ibinigay sa atin. At syempre, ito nga yung kanyang loan term. At ang online application nga na tinutukoy ko na re-reviewin natin ngayong araw, walang iba kundi si Pera Loan. At ito ay kasalukuyan ngayong may 2.3 na ratings. Medyo mababa yan. Pero syempre sabi ko nga sa inyo, hindi porke mataas ang rating sa isang online loan application ay legit na. At dito nga pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. At dito nga, one valid ID lang din ang kailangan mo i-provide para ikaw ay makapag-apply. Kaya naman wag na nating patagalin pa, simulan na agad natin ang review natin dito kay Pera Loan. So dito nga para tayo makapag-login or makapag-register, kailangan natin ilagay yung ating active phone number para syempre makapag-send sila sa atin ng verification code. At dito nga meron silang privacy statement. So dito is nanghihingi sila ng permission sa yung device data, camera, and album. So mag-a-agree lang tayo dito kasi hindi naman tayo makakapag-continue sa next step kung hindi tayo mag-agree. And dito nga, ito yung offer niya sa atin, 50,000 daw. Meron siyang borrowing term or loan term na 91 to 360 days at meron daw siyang 0.05% na interest rate. And ang mga ID pala na pwede dito kay Pera Loan ay UMID, passport, driving license, SSS, PRC at postal ID. And after mo nga makapili ng ID is pipicturean mo yung harap ng ID mo and then magpo-proceed ka na sa facial verification. So dito, i-check lang nila kung ikaw ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. And dito nga, after nyan is dito na tayo sa personal information. Kasama dyan ang ating name, complete name, first name, last name, and middle name. And kasama din yung birthday natin, gender kung ikaw ay male or female. Kasama din syempre yung complete address natin, email, dapat active at nakaka-receive ng
messages. Dun sa number of children, kung wala naman, lalagay mo lang 0. And then, susunod naman is yung work information. So, kasama dyan, itatanong sa'yo yung household income source mo, kung magkano yung income na pumapasok sa'yo monthly, email address, kasama ang Viber account, Facebook account, which is optional lang din naman. Parehong optional lang kasama nung Viber account. And then, yung iba mo pang contact number. So, dito nga, hindi mo na kailangan mag-provide pa ng ibang documents to support yung work. So, kahit payslip, hindi na rin sila nanghihingi dito sa online loan application. And sa emergency contact naman, kailangan natin makapagbigay ng 5. So, napakarami niyang 5 na yan. Kailangan isipin natin mabuti kung sino ba talaga ilalagay natin dahil alam naman natin na yan ang mga susunod lang tatawagan once na hindi tayo makabayad at due date na natin. Pero, karamihan nga sa mga online loan application ngayon is na-access na lahat ng contacts kasi nga, once na hindi tayo nag-agree dun sa kanilang hinihinging access is hindi naman tayo makakapag-proceed sa next step. And sa bank information naman, pwede pa rin through bank or e-wallet. Sa e-wallet, ito lang yung pwede. Pwede ang GCash, PayMaya at GrabPay. So medyo limited lang ang mga e-wallet na pwede dito sa OLA na ito. At after nga natin maibigay lahat ng information natin sa pag-apply, dito na agad tayo sa pinaka-exciting part ng ating review, kung saan malalaman natin, dahil sinabi ko nga sa inyo kanina, is approve ako dito sa online loan application na ito. Approve nga ba ako? Or yun lang kasi ang pinakita nila nung pag-open ko, pagka-download ko sa application na to is pinakita agad sa akin na successful daw ang aking application. So, successful nga kaya ang aking application? At magkano nga kaya ang ibinigay sa aking credit limit? At eto na nga ang ibinigay sa ating credit limit netong si Pera Loan. Binigyan niya tayo ng 2,000 pesos. At yung 2,000 pesos na yan, nakalagay dito na installment daw nating babayaran, which is 91 days or 90 days, or yun ay 3 months. So dito nga, pinakita niya sa kanyang loan details na 6 na beses tayong magbabayad. Sa unang pagbabayad, after 15 days ngayon, is 355 pesos. After 15 days ulit, 352 pesos. After 15 days, 349 pesos. After 15 days, 347. Tapos after nun, 344 naman. At yung pinakahuli is 302 pesos. Kung kukumputin natin sa loob ng 6 na pagbabayad every 15 days, abutin nga yan ng 3 months or 90 days is total of 2,049 pesos lang ang ating repayment amount. At dito nga sa application na to is under review pa rin tayo. Kaya naman, yung ipinakita kaninang approve ako actually is yun lang ang lumabas nung i-download ko yung application. So, kung totoo talaga dito sa 2,000 pesos na ibinigay niya sa ating credit limit is magiging 2,049 lang yung babayaran natin, at installment talaga siya every after 15 days ang pagbabayad sa loob ng 3 buwan, is maganda nga itong offer na itong online loan application nito. Pero dahil under review pa nga ang ating application, hindi natin sure na kapag na-approve tayo kung magkano ba ang marireceive na lang natin. Kasi nga 2,049 lang yung repayment amount pero wala siyang ipinakita kung magkano yung amount na marireceive natin. Kaya naman, mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng online loan application. Minsan magugulat na lang tayo na approve tayo, papasok sa ating GCash, pero napakababa nung ibinibigay nila sa ating amount. And then, napakalaki pala nung interest. Kaya naman, mainam talaga na nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng review bago ka mag-try mag-loan para at least kung hindi talaga legit ay hindi na masayang oras mo at syempre, nakakatakot talaga once na ganyan ang magiging resulta ng ating review or ng ating application. At kung gusto mo ngang manalo sa ating pa-GCash giveaway, i-like lang ating video at huwag kalimutang mag-comment sa comment section. At ang decision, syempre, iwan ko pa rin sa inyo kung itutuloy nyo pa rin ba ang paglo-loan dito kay Pera Loan. Dito na muna natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!